ng Tulfo Brothers sa laban sa iyo na wag daw magkukross ang inyong landas? Opo, narinig ko po. Ano po ang reaksyon nyo? Siyempre po, normal na tao lang po tayo. Siyempre po, natatakot para sa mga anak ko, sa asawa ko. Diba, hindi naman po tayo sanay sa mga ganyan. Diba? Hindi ko po Tuloy lang, Raymar. Sige. Apa. Nakikinig kami. Ayun, hindi naman po ako sanay sa mga ganyang klaseng away. Ang sa akin lang po, kaya po nangyari yun, pinrotektahan ko po yung pamilya ko, asawa ko at mga anak ko. Pero ang sinasabi nila ay ikaw daw ang nagsimula ng gulo, Raymar? Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Lumapit po ako, tinanong ko po sa kanya kung ano po yung ginagawa niya. Bigla na lang niya ako sinuntok. Actually, humingisi po siya. Tapos bigla niya ako sinuntok at sinipa. Yun po ang katotohanan. Hindi mo ba siya kilala? Hindi po. Nakilala ko na lang po siya sa police station. Yung dinala po kami dun sa airport. Hindi rin nagpakilala sa iyo, Raymar? Ano po? Hindi nagpakilala sa iyo, Simon Tulfo? Hindi nga po siya nagsalita. Sinuntok niya ako. Opo. Okay. Sino ang unang sumuntok? Siya o ikaw? Siya po. Siya. Pagkatapos noon, saka ka palang gumanti? Opo, pinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Pagkatapos po noon, parang medyo nagkaawatan. Hanggang sa lumapit po si Claudine. At lumapit po si Claudine at sinabi, bakit mong sinipa at sinuntok ang asawa ko? Tapos biglang tinignan po siya, tinulak at sinipa 2 beses. Kaya ngayon po, sakit-sakit ng katawan ng asawa ko. Oo. Pero pinakikita ngayon sa YouTube, Raymar, na kinuyog ng mga kasama mo si Tulfo sa halip na awating kayo. Hindi po totoo yan. Yung mga tao po dyan, gwardiya po yan ng airport. No, yung mga nakaputi, gwardiya. How about yung mga nakasibilyan, katulad ng isang naka-pink? Actually, kung makikita nyo po yung umpisan niyan, siya po yung dinaganan ni Tulfo. Tapos po, pumunta po ako para i-rescue. Parang nagsiskip yung tunog. Opo, sige, malinaw ang tunog mo dito, Raymar. O yun po. Yan pong footage na yan po yung after na sinipa niya si Claudine at tinulak. Kaya po medyo naging ganyan po ang reaksyon ko. Pero pinakikita dyan habang sinasakal mo naman si Tulfo, ay binubugbog siya ng kasamahan mo. Tama Ayan ba? Po, opo. Hindi, habang hawak-hawak mo si Tulfo sa leeg, binubugbog naman siya ng mga kasamahan mo. Opo, siya po yung nauna eh. Parang sinuntok niya muna yan, bumagsak dyan. Bumagsak, ayan o. Binugulpi niya eh. Tsaka ako na lang sinave yung kaibigan ko. So yung kaibigan mo, ilang beses nasuntok ni Mon? Hindi ko po alam. Ikaw ba ilang beses nasuntok? Nasuntok po ako sa mukha tsaka nasipa. Yung iba po nailagan ko po. Okay. Ininsulto mo rin daw yung mga security ng airport. Sabi ng isang security guard. Ako po? Oo. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Okay. So nagsimula ang lahat, Raymar, nang sitahin mo si Tulfo kung bakit ka kinukunan habang nagwawala daw ang iyong misis doon sa harap ng mga clerks sa Cebu Pacific. Opo, yung nangyari po niyan, yung bagahe po namin hindi nakarga po sa eroplano. Okay. At hindi po sinabi sa amin na Sige, tuloy-tuloy lang. Hindi po sinabi sa amin na hindi namin makakasama yung mga bagahe namin. May mga importanteng gamit doon, mga gamot ng anak ko, anak ng kaibigan ko. That time po kasi may asthma yung bata. Kaya nagalit na kami. Pero nagwala daw ang misis mo doon sa harapan ng mga naturang mga clerks
Siguro airport. sabihin na natin, medyo siguro nagtaas ang boses, pero dahil siguro mother's instinct. Ayun. Okay. Itutuloy mo ba o nagsampa ka na ng formal na kaso labang kay Mon Tulfo? Ayun, yung lawyer ko na po yun. Hindi, nagsampa na kayo, hindi pa? At siya po makakasagot. Attorney, nagsampa ka na ba o hindi pa? Good evening po, kabayan. Opo. This is a very unfortunate incident. Nobody wanted this to happen. Pero kaya nga po dahil dinimanda na si Claudine at si Raymart ni Mr. Mon Tulfo, ay karapatan din po nila na depensahan ang sarili nila at magsampa rin po ng kaukulang demanda against Mr. Tulfo. Pinaghahandaan na po namin ang demanda against Mr. Mon Tulfo at ipafile na po namin yan sa lalong madaling panahon. Okay. Okay. At saka, pwede ko lang ho banggitin, kabayan, Opo. yung video sa YouTube does not do justice to what really happened. Kasi ito na po yung bandang huli na nung kaguluhan. May mga nauna pa pong incidents po dito, kaya nga po kami naghumingi na ng kopya ng CCTV sa NAIA Terminal 3 kasi ito po ang magpapagpatunay kung talagang sino nag-umpisa ng kaguluhang ito. At nananawagan po kami dahil napakaraming tao ng mga panahon na yon, ay sana po kung nakita ninyo kung ano nangyari, maglakas loob kayo lumabas. Kung meron ho kayong cellphone video sa nangyari, sana pakita rin po ninyo para makita po ng lahat ng tao, ng buong bayan, kung talagang sino ang inape. Dahil po dito kawawa si Claudine Barreto. Okay. Attorney, sandali lamang po ha. Sandali lamang, wag ho kayong aalis dyan. At atin namang makakaugnay ang si Mon Tulfo, kaugnay pa rin sa kaso na yan mula sa may Novaliches sa Quezon City. Mon, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Noli. Oo. Ang sabi, at wala lang daw video at wala daw CCTV, pero ikaw daw ang nagsimula ng lahat ng gulo. Wala akong dahilan na magsimula ng gulo dahil hindi ko naman sila kalaban. At pangalawa, nagmamadali akong lumabas dahil nag-aantay na yung aking driver. Pangatlo, ako'y gutom na dahil malayo yung biyahe Davao. Doon sa yung check-in na lang isang oras. Pagkatapos sa 1 hour and 45 minutes yung nasa eroplano ka. Kaya nang dumating kami ng alas 12, gutom na ako because I had very light breakfast sa Davao City. Kaya't walang dahilan na ako mag-umpisa ng kaguluhan dahil hindi ko naman sila mga kalaban eh. So paano nagsimula ang gulo lahat? Nagsimula yung gulo nung matapos kong kunan ng sale photos. Si Claudine na minumura yung counter girl sa Cebu Pacific. Naawa ko kasi doon sa counter girl o doon sa yung land stewardess, ground stewardess. At naawa ko dahil she was dropping names at saka sinasabi niya ipapasisanti niya at pinatatawag niya yung mga Gokongwei. Okay. Mon, kanina kasi pinapanood namin ang interview mo sa mga interview ng mga kapatid mo rin, ano? Pero sabi ni Rafi, huwag sana magtakbo ang landas natin, Mr. Santiago. At ang sabi naman ni Ben, last man standing tayo, titingnan ko ang galing mo. At sabi naman ni Erwin, tingnan mo ang ganti ng Tulfo, Raymart Santiago. Anong ibig sabihin nito? Gaganti ba ang Tulfo brothers kay Raymart? Alam mo, hindi mo masisisi yan dahil kadugo ko yan eh. Mga isang kusod lang kami. Isa lang ang pinanggalingan namin. Pero sinabi ko nga sa kanila, huwag na dahan-dahan na kayo magsasalita dahil tapos na yung pangyayari. At yung public opinion para sa atin, ano pang kailangan natin? Okay. So kinasuhan mo siya? Mas malakas yung public opinion kaysa kung gumanti tayo. Oo. Pero kinasuhan mo na si Raymart at ang grupo niya. Anong kaso ang kinaso mo sa kanila, Mon? Unang-una yung physical injuries at yung grave coercion doon sa pagkukuha niya nung yung pamimilit niyang kunin yung aking cellphone. Meron bang pagkakataon na kayo ay magkasundo ng kampo ni Raymart at saka ang kampo niyo, Mon?
Sa ngayon magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nasaktan. At nakita naman ninyo, masyado akong dihado. Kukonsultahin ko yung abogado ko kung ako'y makikipag-arreglo. Okay. Sandali lang muna. Bibigyan lang natin pagkakataon maka-react si Raymart. Raymart? Raymart? Ano pa? Yung reaction mo sa mga sinabi ni Ginoong Montulfo. Sa akin po, parang natakot lang po ako dun sa mga sinabi ng mga kapatid niya. Dahil normal na tao ko, may mga anak, may asawa. Simpleng buhay lang naman ako eh. Pero ikaw ba ay nakahanda makipag-ayos kay Montulfo kung may pagkakataon? Kagaya po ng sinabi niya, magsisinungaling ako kung oo, pag-iisipan pa. Dahil sa ginawa niya sa asawa ko. Okay. Okay, maraming salamat Raymart. Mon, maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Maraming salamat, Noli. Salamat po. Ted. Samantala, kabayan.